Siniguro ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Malaki rin umano ang tulong na ahensya sa mga lugar na apektado ng Super Typhoon. Para sa detalye, balita mo kami, Emil Carion. Bagamat binugbog ng bagyong Yolanda ang Western Visayas, banag na dito ang pagbawi ng agrikultura sa unang bahagi pa lamang ng 2014. Umangat na sa 17.2% ang rice production sa Guimaras, Iloilo, Negros Occidental at Antique. Aklan at Capiz lamang ang medyo napag-iiwanan. Halos 600,000 metric tons na ang rice production kumpara sa 500,000 taong 2013. Ito ay dulot ng mabilis na crop intervention ng Department of Agriculture, proyekto ng DA, ang pagpapakalat ng certified seeds, fertilizers at cash for work para maitulak ang third cropping. Gusto ko pong i-remind na yung pong summer crop harvest po natin ay nasa 40% lang po ito sa total production ng ating palay sa buong bansa sa bawat isang taon. So, after the dry season harvest, tayong lean months na tinatawag between the dry season at saka wet season cropping na naman. So, ito po yung hinahandaan po natin na dapat mayroon pong sapat na supply na hinahawakan ng NFA so that hindi po tayo maabuso na privado sector. Ang presyo po actually nagno-normalize po siya, bumabalik na po kasi nasa harvest season po tayo ngayon. Gusto ko nga pong ipaliwanag sa ating mga kababayan, pati po dun sa Yolanda. May harvest po tayo ngayong buwan nito ng Abril. So mayroon nag-harvest na po tayo at hanggang Mayo po may magsisipag-harvest po doon. Kasi immediately after this storm, after 2 to 3 weeks po, nagtulong po ang FAO at saka ang department. Nakapamigay po tayo ng tigi-tigi isang sakong palay sa bawat hektarya at saka isang sakong fertilizer po. So nakapagtanim po yung majority ng tao po natin doon sa Region 8. Kumpiyansa si Alcala na magiging sapat ang rice supply sa loob ng 3 buwan at sa buong taon. Ang mainit na panahon naman, kakulangan ng tubig ay sinosolusyonan lalo na sa mga major rice producing sa Northern at Central Luzon. Tulong dito ang irrigation programs at ang posibleng cloud seeding sa mga lugar na lubhang madalang ang pag-ulan. Kung ang isang lugar po ay meron pong tag-init po, magandang photosynthesis at the same time ay may maganda pong patubig, napakaganda po ng pag-aalaga ng palay. Ngayon, if ever na doon sa mga sahod ulan, usually naman po, pagka sahod ulan, talagang hindi po nagtatanim ng tag-araw yan. So, sa wet season po yan nagtatanim. So, minsan po nami-misinterpret ang iba nating kababayan. At ngayon po, doon naman sa ibang klaseng crops, pag tag-init po kasi, ibang klaseng crops ang itinatanim nila, hindi po palay. If ever na talaga pong may extended po yung walang patak ng ulan, meron po kaming standing order with Bureau of Soils and Water Management na mag-undergo po ng cloud seeding. Actually po, last week meron po silang meeting at this week po ulit, today po may meeting po together with PNOC at saka po yung pong BSWM at saka po yung tao natin sa region para po pag-usapan yung pong sharing pati ng pagbabayad sa cloud seeding. Mga rice imports mula sa Vietnam at Thailand ang ayuda ngayon sa kakulangan ng bigas. Pero bilang tulong sa local production, ang NFA ay magpapalakas ng palay buying operations. Maging ang presyo ay babantayan. Ang mga mandaraya, rice hoarders ay huhulihin at papatawan ng pinakamabigat na parusa. Kasama si Freddy Abando para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.